Taurus, hi, welcome to Mr. Queen PH at itinan natin kung ano yung energies for you ngayong new moon in Cancer sa June 25, 2025 at 6:31 p.m. Philippine time. Ayan, so if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo lang information kung paano mag-book for a private reading, and please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, so for you, Taurus, especially Taurus rising, itong new moon in Cancer is happening in your third house. Third house is your communication, social media, also research, learning. So some of you, maaring you are, meron ka mga pag-aaralan, pwede ring research, no? Research of anything na gusto mong matutunan, gusto mong i-explore. Some of you naman merong short distance travel. So, pwedeng local travels ito na gagawin nyo or isi-set ninyo during this time. I think ito ay may kinalaman sa pag-enjoy yung travel na to. Hindi siya related sa business or sa work. This is about having time with your loved ones or kung may mga anak ka na. This is also about your creativity, no? So, pwedeng meron kang gustong puntahan na lugar dahil doon ka mas na-encourage, na-inspire na maging creative. Some of you, if you are connecting with a romantic partner, pwedeng kayo ay merong time for each other to go to some places wherein you will just enjoy, have fun, pwedeng vacation, short vacation, ganyan. And however, meron tong challenging aspect sa yung 12th house, which is about your subconscious mind, or pwede kasing some of you meron kayong personal issues or problems na pinagdadaanan na hindi alam ng ibang tao sa paligid nyo, parang sinasarili nyo to. This may also, pwedeng makaapekto to sa inyong inyong perspective sa buhay or yung mood ninyo, 'di ba? So kaya siguro yung iba sa inyo gusto nyong mag-enjoy, pumunta sa amusement park. So para somehow makalimutan mo yung problema mo. Kaya lang syempre ano lang 'yan parang panandalian lang, 'di ba? Na okay, makakalimutan mo yung problema, but ang tanong is meron ka bang naisip na solusyon doon sa challenge na yon, doon sa mga bagay na gumugulo sa'yo? Some of you kasi maaring merong challenge pagdating sa inyong trabaho, sa career path ninyo, or merong issue sa inyong employer or sa boss ninyo, na isa sa gumugulo sa isip ninyo. Maari ring may mga frustration ka pagdating sa nagbabago sa sitwasyon mo sa trabaho, sa career mo, or sa business mo, na somehow parang gusto mong maging umayon sa resulta na gusto mo, pero may mga bagay na hindi ka kontrolado. Kaya naapektuhan yung iyong mindset, naapektuhan yung iyong pananaw, yung iyong thinking. So this might affect also yung productivity mo. Kaya or even your creative pursuits, no, yung mga gusto mong gawin creatively. Kasi pwedeng you might feel na you're not good enough or hindi ka inspired. So you're looking for some inspiration. Kaya lang hindi mo makuha dahil frustrated ka. So, sa totoo lang makakatulong talaga kung ikaw ay magbibigay ng time sa sarili mo to go out, have fun, enjoy. But also, after nun, uh, you have to, ang tawag nito yung mag-ground ka, no? Grounding, release, para ma-cleanse yung energy mo. Kasi pwedeng, may tendency kasi na yung parang takasan mo yung issue, yung problema mo sa pamamagitan ng pagdi-distract mo sa sarili mo. Yung dinidistract mo yung sarili mo, ito gagawin ko yung mga bagay na enjoy, masaya, pero yung responsibility mo, hindi mo na hinaharap, 'di ba? So that is your challenge ngayon, Taurus, to find
a solution, like practical solution, realistic solution sa problema mo or issues na kinakaharap mo, especially related to your spirituality rin, kasi pwedeng nagkakaroon ka rin ng awakening, and part ng awakening is maguguluhan ka talaga sa mga concepts na naiisip mo or nare-realize mo. That's why you are in search for answers to your questions. And even sa career mo, na apektuhan yung pagiging productive mo, yung concentration mo sa pagtatrabaho. Okay? So this is the time for you to align yourself, center yourself, at you tap into the practical side of life. Although, syempre, okay din naman na tayo ay, nangangarap, may mga ini-imagine tayong mga bagay sa buhay natin. But the question is, you have to aligned. Are you aligned? Aligned ka ba dun sa goals mo, sa mga pangarap mo? Kasi kung hindi, meron kang kailangang ayusin, 'di ba? Meron kang kailangang i-recalibrate sa sarili mo para mas mapadali sa na ma-achieve yung mga goals mo. Okay? Let's see. Kasi yung iba sa inyo, very creative kayo, especially sa pagsusulat, writing, content creation, social media, music, no? Pwede rin yan. Let's see what else. The Ten of Swords. So this is about letting go. It's release. Releasing your blocks, releasing the things that are clouding your mind, no? Yung mga gumugulo sa isip mo. Some of you, patapos na tong challenge na to. Kailangan nyo lang talaga ng breather. Kumbaga, yung kailangan nyo lang ng space na, makapag-relax and makapag-enjoy. And at the same time, magkakaroon ka rin ng clarity about what you really want to do moving forward. Pwede kasing meron kang gusto ng i-let go. Anything na part ng career path mo or ng paniniwala mo that you want to let go of. So, ngayon, you are looking for, meron mang hinahanap mo ngayon is something that will make you feel lighter, no? Parang mas magaan para sa'yo, hindi ganun ka toxic, hindi ganun ka demanding, so that you won't be frustrated. You have the Star. This is also about healing. So, maganda tong energy na to for you, Taurus, because this is healing your trauma, healing the toxic situation that you had. I also see na open ka ngayon sa mga bagong beliefs, no? Can be a belief system. Tignan mo yung eyes dyan, no? Nakabukas siya. Mapagmasid. And the Star is also about your hopes, your dreams, yung mga pangarap mo. And I think ngayon, no, yung iba, nagkakaroon kayo ng redirection ng pangarap nyo, ng goals ninyo sa buhay. Lalo na nung na-realize ninyo na yung minsan pala na gusto nyong i-pursue ay hindi naman pala talaga ninyo passion. Okay? Also have the Seven of Swords. Pay attention rin sa mga taong makakasalamuha mo, yung mga taong kunyari nagse-celebrate with you sa success na natatamasa mo, pero sa totoo lang, they want you to fail, 'di ba? Kaya minsan akala mo yung taong nakikinig sa or nandyan para sa ay nakikichismis lang about what's happening sa buhay mo. Parang kumbaga ginugulo yung isip mo. So, if this person, kung itong taong nakakasama mo, nakakausap mo ay instead na maliwanagan ka, lalong ginugulo yung isip mo, then mag-isip ka na baka itong person na to ay merong hindi magandang intentions towards you, na tipong gusto niya mag-fail ka sa buhay. So, be selective sa mga taong pagkakatiwalaan mo. Wow. So, new moon is about new beginning. So, meron daw bagong simula. A new start is coming to you. Taurus, be open to that opportunity. Confidence is your key to success. Yes, kailangan confident ka sa sarili mo na kaya mo tong gawin, kaya mo tong i-pursue, kaya mo tong commitment na darating sa'yo, na hindi mo kailangan mag-doubt sa sarili mo. You have to believe in yourself para rin yung ibang tao maniwala sa'yo kasi ikaw mismo naniniwala ka sa sarili mo. So,
This can be a new start when it comes to projects, travel opportunities, creative ideas for you na eventually will bring in abundance sa buhay mo because of the energy of Jupiter, which is about expansion or new connections, friendships, pagpapalawak ng networks. Kasi ang abundance, hindi lang naman yan magagaling sa pera, but also sa connection, sa mga taong makakasalamuha mo, makakasama mo, na mag-o-open ng opportunities para sa'yo. Okay? So that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.